Walang iba po. Nako, eto si ano na po ito, si sino ba 'to? Ayan, si Larry Gadon mga bossing, Attorney Larry Gadon bumanat na din po sa Vice Presidente mga kababayan. Sabi dito, ayan, Sara could be declared, no, incapacitated over Marcos tirades. O yan, Gadon. Ito po ay patungkol pa din po mga kababayan doon sa naging mga tirada ng ating Vice Presidente sa Pangulo. Aba, grabe, ang tigas, ano? Kesyo nandoon, yung mga hindi po nakapanood at nakapakinig, nandoon po yung sinabi ng ating Vice Presidente na gustong putulan ng ulo. No? Gustong putulan ng ulo ang ating presidente. Nandoon din po yung paghuhukay nung bangkay ng dating Pangulong Marcos Sr. at madami pa pong iba na mga kwento at chismisan po, mga bossing. No, sabi ni Archie Berroya, hina signal dito sa amin, pawala-wala. Sabi ni Just Vincent, kahit ang court jester ni BBM bumanat na kay Sara. Basahin nun natin tong banat ni ni Larry Gadon. Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon on Wednesday suggested to member of Congress that Vice President Sara Duterte can be removed from her office. Ayan. Bakit daw ho, mga kababayan? Dahil daw po incapacitated. Ano? By a declaration that she is incapacitated over her recent statement of distancing herself from the Marcos administration and wishing to cut the head of the president. Alam niyo po mga bossing, yung incapacitated, no? Sa kasal doon sa mga tawag doon sa mga divorce, sa atin walang divorce sa Pilipinas wala pang divorce Pero annulment, ayan, isa po ang psychological incapacitated, mga bossing, no? Ang dahilan upang payagan ang dalawang panig na maghiwalay. Ayan. Psychological incapacitated kaya din yung kay Vice Presidente. Kasi madami sumisigaw. Kung ano-ano yung pinagsasabi ni BP doon, parang hindi normal yung mga pinagsasasabi niya doon. Psychological incapacitated. Hindi naman ibig sabihin po may topak yun, mga bossing, no? Kulang yung pag-iisip niya, hindi wasto o sapat para doon sa kanyang pwesto at posisyon. Yun din po ang nakita ng sambayan ng Pilipino. Parang yung mga press con at yung mga pagsasalita ng Vice Presidente doon sa kanyang press con, parang isip bata. Di ho ba? Biruin mo, no? Ipatawag tayo ng Vice Presidente sa pamamagitan ng press con na pakinggan siya. 2 oras yon. Tapos ang mariringgan mo lang po parang puro chismis at pugutan ng ulo at sasabihin, yung bata lumapit doon kay PBBM, humihingi ng relos. Tapos hindi binigay yung relos. Parang gusto kong putulin yung ulo niya. Tapos sabihin ko doon sa bata, hindi mo ba alam na yung bata na yan nagpapakapuyat para ipagtanggol ang bayan? Alam niyo po, mga bossing, sa utak ko habang pinapakinggan ko yun, ilang taong kaya yung bata? Kasi pag sinabing bata, iisipin ho natin, mga kababayan, sabihin mo ng edad 6 na taon hanggang, let's say, sabihin mo na pinakasagad 13, 14. Ayan, kasi pag 15 na, medyo iba na ho din yun, no? Alam ko, nagtrabaho nga ako, nagumpisa ako, 16 anyos, no? Pinagmukha ni BP Sara na talagang ang kausap musmos na bata. Yung pala, kaya nang gumawa ng bata. Sabi ni Rosario, Attorney Man Scarpio, may ground ka na para maanal kasal mo kasi lukaret ang napangasawa. Eto, tuloy natin. Vice President Sara Duterte can be removed from her office by a declaration that she is incapacitated kumbaga hindi enough yung kanyang power para manungkulan sa bayan, no? Over her recent statement of distancing herself from the Marcos administration and wishing to cut the head of the president. While earlier,
I suggested to the Makabayan Bloc, no, Kabag Bloc, member at the House of Representatives to defer their planned impeachment move against Vice President Sara. Impeachment din ang pupuntahan, ano? Because of limited time ahead. Holiday break, Congress adjournment, and the coming election. This time, they just can declare that Sara is incapacitated, no? Kulang, no, hindi sapat yung kanyang kakayanan upang pamunuan ang ating bansa. Paano na ho, mga bossing? Kung umabot sa punto na presidente na, ang gustong makuha. Sabi pa dito, dagdag, because the role of our Vice President, according to our Constitution, is to assist the President. Hindi. Ang Vice Presidente parang gustong putulan ng ulo o putulan ng leeg ang ating Presidente. Di ba sabi ni Jesus, bukaya. Boss, parang bata lang si VP Sara na magsalita. Ang role daw ng Vice Presidente is i-assist ang Presidente in his performance and his duty and to perform such other function that may be assigned by the President. Meron nga yung Department of Education hindi pa na ayos yung pagpapatakbo. Sabi ni Darwin R, si Boss Mark, dating DDS, ngayon Marcos naman, kung sino nakaupo, doon siya. Hinahamon ako ng mga ganyan. Alam niyo po, hindi ako bobo na kagaya, no, nung mga DDS na nakastay pa doon. Bakit ho, mga kababayan? Puro katangahan na ang nakikita niyong ginagawa ng mga DDS, tapos susuporta pa din kayo, sisigaw pa din kayo doon. Umpisahan na lang natin yung mautog nila, mga bossing. No? Umpisahan na lang po natin yung mautog nila. Bumanat. Inintay ko. Sabi ko, ano ang ilalabas na ebidensya ni Duterte? No? Ano ang ilalabas na ebidensya ni dating Pangulong Duterte doon sa sinasabi niyang adik ang ating presidente? Wala. Chismisan lang po. Medyo nanlata na yung pagsuporta ko sa kanila, mga kababayan. Nagkaroon ng mga kung ano-ano pa, mga pulburon video, yung mga banat na weak leader, hindi na po nila masabi ngayon yan sa ating presidente. Bakit ho? Kasi napapatunayan na si Digong weak na president kesa kay PBBM. West Philippines na nga lang hindi pa inaksyonan. Siya na yung may hawak ng papel ng pagkakapanalo natin sa UNCLOS, hindi pa ginampanan yung kanyang tungkulin para maipagtanggol, no, ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Sabi ko, it's time! Natigilan na ang pagsuporta sa mga ito. Di ba? Puro na lang pangaagaw ng kapangyarihan ang gustong mangyari. Gusto nila sila at sila. Hindi pa kayo titigil ng suporta doon? Di ba? Kaya nga sinasabi ko yung mga nananatili dyan, no, at naniniwala na lang po doon sa mga pagsisinungaling nila, mahina ang utak ninyo. Iniidolo nyo na lang, kaya kayo sumusuporta pa din dyan. Kita nyo na, di ba? Yung mga maling ginagawa, tapos stay pa din dyan. Hints mga boss. Hints. Kung ang mga kakamping nga po dati, ayaw nila, di ba? Kay PBBM. Simula nung umpisa yung eleksyon, talagang banat sila ng banat kay Pangulong Marcos. Nakita nila, maayos magtrabaho, no? Tumitindig sa West Philippine Sea, hindi kagaya ni Duterte. Maayos na ipinapatupad yung laban sa droga. Di ba? Walang naaaping karapatang pantao. Ngayon po, ayan, mga nakasuporta po sila. Di ba? Kaya, ewan ko sa inyo, desisyon nyo yan no? Desisyon nyo yan Kahit na nakikita nyo na, puro kalokohan ng mga pinaggagawa Di ba? Problema nyo na yan. Hindi ko na problema yan. Kasi hindi ako susuporta doon sa mga taong magsasabi lang na sasabihin, si PBBM, weak na leader yan. Ebidensya, asaan? Wala. Yung pala, sila ang weak. PBBM, ayan
talagang sinasabi ng harapan kay Xi Jinping, eh hindi tayo pwedeng maging maayos hanggat binubuli nyo kami sa West Philippine Sea. Si Duterte, kaya ba yon? Hindi. Di ho ba? Kailangan kapag bumanat, baback upan ng ebidensya. Si PRRD, ganun ba? Hindi. Kaya nga sabi ko, tama pala yung sinasabi ni dating Senador Trillanes na kung ano yung mga ibinibintang ni dating Pangulong Duterte, eh yun, siya pala yung gumagawa. Di ho ba?